Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw. Panguluhan niyo ang panalangin sa araw na ito. Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay itatala ko muna ang mga liban sa araw na ito. Magaling, walang lumiban sa araw na ito. So ngayon, ang paksang ating tatalakayin ay patungkol sa pandiwa. So bago tayo dumako doon kung ano ba talaga ang pandiwa ay ilalahad ko muna sa inyo kung ano yung mga layunin nito. Matukoy ng mga mag-aaral ang kahulugan, aspekto at gamit ng pandiwa sa pangungusap. Pangalawa, makabuo ang mga mag-aaral ng mga pangungusap gamit ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Pangatlo, maipakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng wastong gamit ng pandiwa sa malinaw na pakikipagkomunikasyon. So bago tayo dumako doon ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Ginoong Isabelo G. Del Campo Jr. na kumukuha ng Bachelor ng Patsikudarang Edukasyon, major sa Filipino. Ngayon, bago tayo dumako doon sa ating talakayan, ay nais ko munang magbigay ng kaunting paganyak sa ating lahat nang magising ang ating isipan patungkol sa ating gagawing talakayan sa paksa sa araw na ito. So ayun yung mechanics doon sa ating paganyak ay imahe ko, gayahin mo. Na kung saan, magbibigay ako ng imahe na gumagalaw at tukuyin nyo ang yun at gagayahin nyo. Una, yes, Ginoo. Maraming salamat. Tumatakbo. Next image. Yes, Binibini. Naglalakad o lumalakad. Maraming salamat. Pangatlong imahe na naman. Ikaw, Binibini. Tumatalon. Maraming salamat. At ang panghuli, sino? Ikaw, Ginoo. Sumasayaw. Okay, maraming salamat sa kooperasyon nyo sa ating paganyak sa araw na ito, na kung saan nagbigyan kayo ng ideya kung ano yung ating gagawing talakayan sa araw na ito. So, unang-una sa lahat, ano nga ba itong tinatawag natin na pandiwa? So, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos ng tao, bagay, hayop, at panahon, na kung saan matatawag natin na pansimatika kapag ang salitang nagpapakilos o nagbibigay buhay sa isang lipo ng salita. Pansimatika. Pag sinasabi nating salita, it is semantic or semantika. Pag sinasabi natin na kilala sa pamamagitan ng impleksyon nito sa iba't ibang aspekto ayon sa uri ng kilos kung paano ito isinasaad o ginagamit. Yun ay tinatawag na instruktural. Halimbawa, lakad, gapang, takbo, talon. Dumako naman tayo sa focus ng pandiwa. Ano nga ba itong tinatawag natin na focus ng pandiwa? Una is focus ng tagaganap. So ang paksa ng pangungusap ay ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa pandiwa. Halimbawa, kumain ng suman at manggang hinog ang bata. Pangalawa naman, sa focus sa layon ay ang pandiwa. Nasa focus sa layon ang pandiwa kung ang layon ang paksa o binibigyang diin sa pangungusap. Pangatlo naman ay focus sa tagatanggap. Ang pinaglalaan ng kilos ang siyang simuno ng pangungusap. Yung pinaglalaanan, yung tagatanggap. Iba rin yung
tagaganap. Pang-apat naman is focus sa ganapan, kung ang paksa ay lugar o ganapang kilos. Pang-lima naman ay focus sa kagamitan. Nagsasaad na ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang masagawa ang kilos ng pandiwa ay siyang simuno ng pangungusap. Pang-anim, focus sa sanhi. Ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Pang-pito is focus sa direksyonal. Ang paksa ay nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa. May mga tanong ba dito? Oh yes, Binibini. Patungkol sa focus ng kaganapan at direksyonal, ano ang pinagkakaiba nila? Kapag sinasabi nating kaganapan is yung lugar mismo. Halimbawa, pinagtamnan ng gulay ng aming katulong ang bakuran. Kung saan pinagtamnan ng katulong ang bakuran. Ang lugar ni sinasabi dito ay bakuran, na kung saan ang pandiwa ay pinagtamnan. Sa direksyonal naman, pinagpasyalan ko ng aking panauhing kabilang sa Peace Corps ang Tagaytay. Ibig sabihin nito ay nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa. Pinagpasyal. Yun. Dumako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Katangian ng pandiwa na nagsasaad kung naganap na o hindi pa nagaganap ang kilos at kung nasimulan na at kung natatapos ang ganapin o ipinagpatuloy pa ang pagganap. Ito yung sinasabi natin na naganap na, ginaganap pa, at gagawin pa. Kung sa English, past participle, present, and future. Ang una, aspektong pangnakaraan o perpektibo. Kapag ang panlapi ng pandiwa ay may inisyal na ponemang M, ay pinapalitan na N. Halimbawa, magsaliksik. Pagdating sa perpektibo ay nagiging nagsaliksik. Dumako naman tayo sa pangalawa, aspektong perpektibong katatapos. Nagsasaad ito ng kilos na kayayari o katatapos lamang bago nasimula ang pananalita. Iba ito sa pangnakaraan kasi naganap na ito. Ito yung perpektibong katatapos, yung kagaganap lamang. Nabubuo sa pamamagitan ng paggamit ng unlaping ka at pag-uulit ng unang katinig, patinig o patinig ng salitang ugat. Halimbawa, tumula. Sa perpektibong katatapos na format ay nagiging katutula, yung kagaganap lamang ng pagtula niya. Pangatlo, aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo or present sa Ingles. Nagpapahayag ng kilos na nasimulan na ngunit di pa natatapos at kasalukuyan pang ipinagpatuloy o ginagawa. Halimbawa, sa pawatas na salita, itong ligawan. Pagdating naman sa perpektibo, niligawan. Yung natapos na, niligawan. Kapag ginamit naman natin sa imperpektibo, nagiging nililigawan, na kung saan nandoon pa sa proseso ng panliligaw o ginagawa pa lamang. Pangalawang halimbawa, para mas maintindihan talaga natin, ang unang salita ay, ang pawatas na salita is umunlad. Kapag sinasabi naman natin sa perpektibo is umunlad pa rin. Pagkatapos sa imperpektibo, umuunlad. Kanang nasa proseso pa siya ng pag-unlad o ginagawa pa yung proseso. At ang panghuli naman ay ang aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Ito ay naglalarawan ng kilos na hindi pa nasimulan. Kung ang perpektibo ay natapos na, ang perpektibong katatapos ay yung kabago-bago mo lang natapos yung gawain.
imperfektibo yung ginagawa mo pa. Pagkatapos yung kontemplatibo, gagawin pa. Yun yung mga tatlong aspekto ng pandiwa. Ginawa na, gagawin pa, at ginagawa.